Yan guys, magandang araw sa inyo kasi actually akalain mo yun, nakaabot kami na 1 taon na kasal na kami ni Lex. Ayan, siya yung naghahawak ngayon ng camera and papunta kami ngayon sa sa Holiday Inn sa Ortigas kasi doon kami magse-celebrate ng aming first wedding anniversary. Kakain kami ng dinner sa may Guevaras, sa may San Juan. Buffet siya na restaurant and ang sabi, si Chef Laudico daw ang nagse-serve doon. Yan, titikman namin yung pagkain doon. And hopefully ma-enjoy nyo naman tong video na to. Like, share, and subscribe para makahelp din sa channel. Makanood din kayo na iba pang videos na i-upload ko. Sit back, relax, and enjoy nyo muna yung scenery. Dito sa may Holiday Inn. Medyo malikabok lang yung sa area nila ngayon ng parking kasi may nagka-construction. Cute. Kaka-check-in lang namin tapos meron pa lang bibigay sa amin na anniversary cake yan. Bit-bit ni Kuya. Anniversary. Ayan Welcome to Holiday Inn. Yan. Meron din kasi kami pina-receive na package kanina. Papakita ko sa inyo kung ano yung package na yun mamaya. Akit na muna kami dun sa rooms. Lex, pakita mo nga yung view na nakita mo. Pangit daw kasi yung view na nakita niyo. Are you ready? Are you ready? Oops, hindi pa. Ayan. 1, 2. Oh, pak! Puro warehouse. Puro warehouse yung view namin. Grabe yung mga view namin dito. Makikita lang namin kung anong ginagawa nila. Pero nandito yung pool. Puro HVAC system or aircon or exhaust lang nakikita namin, tsaka bubong. Nasa taas kami actually ng Robinson's Galleria. Ayan, taas na ng Robinson's Galleria eh. Okay na rin. Ayun naman yung pool. Kita naman yung pool. Ayun naman yung pool. Ayun pala yung pool. Pero yun yung skyline ng Ayun yung skyline. Yung kama namin, 2. So, upgraded daw yung king room. Bakit daw? Kasi, na-overbook sila ng king. So, binigyan nila ako ng complimentary. Yung original kong binook is king room na nasa higher floor. So, ngayon, nasa medyo mas mababang floor. Pero, 2 king bed yung binigay. Pero kasi, 2 kama na malaki. So, mangyayari dyan, pag nag-away kami mamaya, hiwalay kami ng tutulugan. King size na bed. So, ewan ko, sulit siya para sa family. Magkano tong room na to? 4,000. Pag in-avail, pag hindi tayo in-upgrade, 4,900 siya. 4,900. Yung original na king room, which is isang king bed lang, is 4,900. Yung yung amenities nila, may complimentary naman na na coffee and tea tapos tubig. So medyo mumurahin yung tubig nila, refresh yung gamit. Alam ko kung magkano yung presyo nito eh. Pero okay na rin, may tubig pa rin naman nakasama. Yan, sulit rin yung upgrade kasi kung makikita nyo yung CR, may may kasamang bathtub at saka maluwag sa loob. Kasi yung initially na kasama sa king room is yung shower. Yan, branded pa pala yung mga gamit nila, mga body wash dito at saka mga soap. Tapos yung 220 volts and 110 volts, meron din silang available for siguro mga foreigners, yung gamit nila mga chargers or mga whatever na appliances is mga 110 volts ang rated. So, friendly yung hotel sa mga foreigners. Okay naman, sulit. Thank you kay Holiday Inn Ortigas Galleria.
Tapos spacious din yung living area, may parang sala na maliit. Medyo bitin lang sa TV kasi maliit yung TV as compared sa sa room. Pero okay na rin siya for for light entertainment. Hindi naman tayo tatambay dito ng sobrang tagal. Yan, medyo maliwanag yung yung lighting natin dito sa kwarto. Binuksan ko yung ibang bintana eh. Yan, para makita niyo na binidyohan ko na ito yung labas nila. Ito yung harapan ko ngayon, pero makikita nyo, ito yung harapan ng Holiday Inn. So yun yung baba, dyan kami umakyat kanina. So okay naman yung view. Yung skyline naman dun sa kabila, yung kanina nyo nakita, is kitang kita. Pero makikita mo lang talaga is yung bubong ni Robinson's Galleria. Ito pala yung sinasabi kong ni-receive namin package na kasama kay Eric. Kasama nung cake na sinabay niya. Commercial lang to. Actually, di dapat to yung main character ng video eh. Dapat yung Guevaras talaga. Yung makaka-intindi lang sa akin dito yung mga nerdo sa mga fighting games eh. Ito yung Haute 42. Ayun lang yung pangalan ng model niya, T13. Pero ito, mabilis lang naman to. Hindi ko naman i-review to eh. Papakita ko lang sa inyo. Nagtiteken kasi si Tito sabi. Yan, ito siya. Puro siya pindutan. Imbis na may stick siya dito, pindutan na siya. Kaya rin ako pumilit ng ito. Medyo ergonomic kasi. Tsaka hindi na siya masyadong hassle sa kamay. Pipindot ka na lang. Para ka na nagpipiano habang naglalaro or taga-auto jump sa mga alam yung auto jump na. Ganda nga ang tunog niya eh. Para siyang Cherry MX. Pero Kyle switches daw to. Kyle Red. Yeah, so yun lang. Yun lang yung commercial na to. Ngayon, naghihintay na lang kami ng ng oras para sa dinner namin sa sa Guevaras. Kasi initially 5:30 kami dapat nandun. Eh ngayon mga alas 4. Kaso yung 5:30 daw sabi may emergency or whatever. Hindi namin alam kung bakit, kung ano yung reason. Na-move yung namin, yung schedule namin ng 7:30. So mamaya-maya pupunta na kami doon and makikita nyo na kung ano yung itsura ng place at kung ano yung lasa ng pagkain. Yan, so pupunta na kami doon sa may Guevaras. Makikita nyo sa labas, medyo madilim na. Mga alas 6 PM na. Oh, alas 6 PM para para madali. Sige, tara, punta na tayo doon sa may Guevaras. Ayan, pwede na daw pumasok sa Guevaras, yung mga naka-reserve. Kakarating lang namin dito and kaka-park lang. Tapos wala pa masyadong tao. Yan, tara, pasok tayo sa loob. Yan, papasok ako sa sa may buffet area nila pero kailangan na mag-wear ng face mask. Suot muna tayo ng face mask. Yan, actually nakapasok na ako dun sa may buffet. Pero ayun, ang dami palang food na variety sa loob. Kung makikita nyo naman sa screen, sobrang dami. Tapos dun sa main course nila, ang haba ng table na puro ulam. Dun din sa sa area nila na mga meats, lalo na sa meats. May lechon silang sineserve ngayon and mukha namang solid na solid yung pagkakaluto. Malutong itsura eh. Tapos napaka makasalanan pa ng itsura. So mamaya titikman natin yan lahat. Yan, pagkalabas namin ng buffet na area, parang halos full house na sila dito, makikita nyo naman. Tapos yung mga nila, yung mga pangalan ng rooms nila dito, parang mga pangalan ng bayani or mga known figures, tsaka mga mga avenues, tsaka mga pangalan ng streets dito sa Manila. Yung feel dito parang homey, tapos Filipino feel pa yung lugar. Nakakuha na ako ng pagkain namin. Inuna namin yung sushi. Actually, may sushi na mga sobrang unique yung itsura, tsaka yung mga ingredients kasi merong lechon maki, tapos may chicken inasal, and then meron pang adobo na maki. So, matitikman natin na isa-isa. Ito naman yung kanilang, yan, makikita nyo, sobrang cheesy yung ube cheese na ensaymada nila. Tara, kagat na tayo na isa. Feeling ko yung yung ube cheese ensaymada nila. Yung ube hindi ko masyadong lasa, pero yung cheese nila salty siya pero in a good way. Tapos yung creaminess nung cheese ba tong ibabaw or cream lang? Parang buttery yung yung lasa niya. Tapos malambot yung bread. Grabe yung bread kahit medyo malamig na siya. Feeling ko na matagal na kasi naka-display. Masarap naman siya. Tsaka inuna ko rin yung sabaw, sinigang na miso. Yan
natin yung sabaw niya. Dahil Filipino sila na na themed na restaurant. Dito mo malalaman kung kung masarap talaga sa restaurant na ba. Yung sabaw nila is maayos. Lakas na amoy na miso. Masarap siya guys. Hindi lang siya ganun kaasim para sa ko sa taste ko. Pero talagang sinigang na sinigang yung lasa niya. Maasim, may halong umami, and lasang-lasa yung seafood na taste dahil dun sa bangus. Tikman naman natin yung bangus nila dito na sahog. Ito yung bangus na sahog. Yan yung itsura na talagang na bangus. Nice siya kasi yung itsura ng bangus niya parang pinray tapos nilagay siya sa sa sabaw. Overall yung sinigang niya malasa naman yung yung miso. Hindi siya ganun ka asim for my liking pero maasim daw sabi ni Lex eh. Tikman muna natin yung nila, yung mga sushi nila kakaiba. Unahin natin yung lechon maki. Yung lechon maki niya kung makikita nyo, ito yung itsura niya. Maliit lang yung portion ng lechon eh. Kasi ibabaw yung portion na may na may sauce. Yung lechon maki, naglasa siya dahil dun sa sa lechon sauce nila. Medyo manamis-namis na maasim na parang lechon sauce, the usual lechon sauce. Pero hindi mo ramdam yung meat ng lechon mismo. Maliit lang yung portion ng lechon. Ewan ko bakit. Pero mas nalalasahan ko pa yung yung kanin. Yung kanin niya medyo vinegary dahil sa sushi yun. Next naman natin yung chicken inasal nila na maki. Yan. Buti may palatandaan kasi sa ibabaw may atsara. Yung gitna niya is chicken inasal, yung meat na yan nasa gitna. Yung meaty flavor ng inihaw, maalat-alat na lasa ng ng inasal, tapos yung lasa ng atsara, dagdag ng asim sa dish. Kakaiba lang kasi yung kanin, sanay tayo sa kanin na Pinoy eh. Ito yung kanin ng sushi, dagdag din siya ng konting asim, pero hint lang naman. Pero ito, Pinoy na Pinoy talaga ang dish kasi yung last natin na sushi na titikman is yung yung adobo nila na maki. Ito na yung talagang pampinoy, adobo. Ito yung itsura niya. Ito sa likod. Yan. Ito yung harapan niya. Yung harapan niya may sauce sa harap eh. Yan. Nice yung adobo. Yung timpla ng adobo niya, hindi siya yung matoyo eh, more on leaning on the side ng mas masuka siya. Sobrang na-absorb na ng kanin yung pagka-adobo ng ng maki. Hindi ko alam kung chicken or pork. Basta ayun, sabi nga ni Lex yan, comment siya, na ramdam mo yung adobo niya. Maasim-asim, maalat-alat. Maalat in a way na lasang adobo hindi yung maalat na pangit. May kwek-kwek ako nakita dun sa sa buffet. Siyempre street food tayo. Ayan. Ito yung sauce niya, yung sweet chili sauce. Tapos ito yung yung kwek-kwek. Goods yung yung kwek-kwek nila. Hindi na siya ganoon kainit, pero yung yung breading niya sobrang crunchy. Yung itlog sa loob medyo malambot yung pagkakaluto. Tapos yung sauce, kakaiba yung sauce kasi sweet chili siya. Pero usually yung mga sweet chili hindi ganoon kaanghang. So ngayon, mahilig ako sa manghang, maltaas yung tolerance ko, pero may talas siya. Okay, last muna yan para sa appetizers. Subukan ko yung nila, yung sagugulaman. Yung sagugulaman nila. The usual na sagugulaman, nothing special. Pero hindi ganun katamis. Yun lang yung masasabi kong okay. Kasi may ibang sagugulaman na na sobrang tamis. Ma-appreciate mo yung kasi pag kumain ka ng ibang pagkain, at least hindi maladamdown yung panlasa mo dahil sa pagkamatamis. Yan, nakakuha na ako na mga big plates ng mga main course. Actually may kanin, pero yung kanin ko paella. Tsaka pansit canton, gisado. Kahit di ako masyadong kumakain ng pansit, titikman ko yung pansit nila. Yan. Unahin muna natin yung nila, yung paella. Yan, isang spoonful ng ng may tahong. Nice Lasang-lasa mo yung seafood taste ng ng paella. Ayan, nakasalita ako agad kasi melt in your mouth na yung tahong. Ewan ko kung bakit. Yung kanin, lasang-lasa niya yung pagka-seafood ng paella. Tapos may lasang hipon, may lasang yung tahong. Ayun, may timpla siya na medyo may pagkamaanghang, pero hindi ganun kaanghang. Kuha pa ko na isang spoonful na may itlog tsaka na may hipon. Yan, ito yung hipon na ng paella.
Buksan ko muna. Ay, hipon, tsaka itlog. Hinimay ko lang siya. Mas maliit yung portion yun. Good yung hipon. Tapos yung itlog niya medyo maalat. Pero hindi naman yung itlog na maalat na level. Nag-jive naman yung lasa ng tatlo. Kaya next na tinikman ko is yung yung dinuguan. Yung pinaka-favorite ko na pagkain is dinuguan. Meron din akong kinuwang puto. Pero ito munang karne ang kukunin natin. Pork dinuguan. Hindi siya yung laman loob. Lasang-lasa mo yung dugo na na ginamit nila. May pagka-tangy yung taste, meaning yung suka na ginamit nila. Sobrang lambot ng pork. Yung sinubo ko yung pork, pagkanguya ko, parang natunaw na lang yung taba. Tapos yung karne hindi ganun katigas. Susubukan ko naman yung sauce lang ng dinuguan kasama yung puto. Yan, ito yung yung puto na may dugo. Yung pa pala yung dinuguan nila. May crunchy pa palang balat sa loob. Hindi lang siya yung dinuguan na pinakuluan yung baboy. Pero parang lechon yung ginamit nila ng karne dun sa dinuguan. Sarap ng dinuguan, guys. Yan, sunod natin yung cheesy na kaldereta nila. Yung isang portion ng cheesy kaldereta. Very good. Yung kaldereta, lasa-lasa mo yung tomatoey na sauce, hindi nakaka-overwhelm. May halong alat, tapos peppery yung taste. Yung alat di naman bad thing. Tapos yung cheese, yun yung nagpa-alat sa kanya. Yung alat na nalalasahan mo is yung cheesy na taste niya. Sobrang nag-complement sa overall dish. Sobrang lambot ng karne ng baka. Grabe. Yung pagkakagat ko, yung lited wala na, naputol na lang. Tapos yung lean meat, baka pinakuluan to ng sobrang tagal. Kasi makikita mo yan, makikita nyo sa camera na yan. Madaling mapunit yung karne, Yan, sobrang bilis papunit ng baka. Next na natin tong pancit canton gisado. Sabi ko nga, hindi talaga ako mahilig sa pancit canton. Pero susubukan natin kasi itsura pa lang niya, napaka-meaty na timpla ng Ito na po available namin. Pancit canton. Yan. Ito yung pancit canton. Sobrang saucy. Sobra din siya meaty. Saka ang dami pang sahog. Saucy yung taste. Tapos hindi naman ako nakakain ng atay, pero maatay yung lasa niya. Medyo meaty nga yung taste niya. Next naman natin yung ox stripe nila, yung kalyos. Kalyos naman. Na-appreciate ko yung ox stripe nila kasi malinis yung yung pagkagawa ng tuwalya. Wala siyang aftertaste. Lasang-lasa mo yung tomatoey taste na ng sauce. Yung garban sauce, medyo ramdam mo siya. Hindi naman ako nakakain ng garban sauce, pero nag-complement dun sa overall lasa ng dish. Ito pala, isa-serve pala yung wine sa amin. Nag-order si Lex ng wine. Ano to? Red wine? Ayan. Ayan, nag-serve ng wine. Cabernet Sauvignon pala. Sige, toast muna kami ni Lex na for first anniversary. Ayos yung lasa ng ng red wine nila. 4,799 sa isang bote. Kung order siya isang bote, ewan ko, lalasingin nata ako nito. Okay, nakapaghugas na ako ng kamay. Uunahin ko muna yung crab. Ito yung chili crab. Grabe. Ito, kinukutsara ko muna. Yung lasa ng nila, ng timpla, manamis-namis. Tapos, yung chili niya, hindi naman ganun kaanghang. May umami na seafood yung lasa. Yung sweet and sour ng lasa ng timpla nila, kuhang-kuha. Masarap yung chili crab nila. Yan, ito naman yung sunod natin na seafood, yung halabos nila na hipon. So yan, ito, kakamayin ko na. Pero, isasasaw ko muna siya sa sauce niya para mas malasahan pa yung sarasa. Oh, may slightly overcooked yung shrimp, pero hindi naman siya yung chewy or yung sobrang lambot na. Tama naman yung kagat ng hipon. Siguro yung sa balat lang makapit kanina. Tapos buttery yung flavor and garlicky rin yung sauce niya. Yan, dumating na yung yung kare-kare kasi kukuwasan ako ng kare-kare pero walang available, nagre-refill sila. Pero ngayon meron na. Ito yung beef nila na portion ng kare-kare. Yan, makikita nyo. Yan, sobrang chunky. Sausaw ko sa bagoong nila.
malambot yung luto ng karne. Yung lasa ng kare-kare, medyo nutty siya. Lasa mo yung beefy taste ng kare-kare. Tapos nag-complement pa yung lasa ng bagoong. More on the side na maalat yung bagoong. Hindi naman sobrang alat. Seafoody taste ng bagoong nandun din. Tapos may onti rin siyang anghang. Hindi naman siya din ganun kaanghang. Sunod naman natin yung tuwalya. Ito yung tuwalya nila. Nasawsaw ko na rin sa bagoong. Sarap yung tuwalya nila. Kung ikaw kumpara ko yung kalyos na tuwalya tsaka yung tuwalya dito sa kare-kare, mas gusto ko yung timpla ng kare-kare nila dito na sarsa. Yung tuwalya malinis pa rin, masarap yung pagkakaluto, hindi siya overcooked, hindi siya undercooked. Yan, save the best for last, yung mga meats nila. Ito yung meats na kasama. Pakita ko sa inyo. Yan ito yung meats nila. So tikman na natin siya isa-isa. Yung mga meats na yun, may kanya-kanyang sauce. Ang daming sauce, 5 yung sauce nila. So lahat ito matitikman natin. So unahin muna natin yung bagnet. Yung sa bagnet, yung gamit nilang sauce. Ayun, bagoong sauce. Ang dami kasing sauce, minsan nakakalimutan ko. Sausaw na natin. Bagay yung bagoong sauce kasi nag-complement yung overall na lasa ng yung bagnet kasi medyo hindi naman sa dry, crunchy siya na parang chicharon. Tapos yung timpla ng bagoong nila dito sa bagoong sauce, hindi ganoon kaalat. May onting seafoody taste lang ng bagoong. Nagano sila, bagay sila. Next natin yung roast beef nila. Yung sauce nun is yung Guevara's gravy. Medyo runny yung itsura. Usually pag roast beef kasi nakapatong na yung sauce dun sa roast beef Pero dito hiwalay. Yan. Yung roast beef niya, grabe melt in your mouth yung taba. Yung lean meat ng roast beef, malambot rin. Perfectly cooked siya. Nag-complement pa yung gravy. Buttery and peppery yung taste ng gravy nila. Must try yung roast beef. Yan, syempre hindi natin palalagpasin yung lechon nila. Ito yung lechon ni Guevara's. Ito yung isang portion. Sasawsaw natin sa lechon sauce. Ito yung sauce na medyo runny, tapos may pepper pa na nakapatong. Sobrang solid. Yung lechon niya, yun, malambot din yung yung meat. Tapos yung yung lasa niya, medyo may matanglad na lasa, lemongrass, mapeppery yung taste, yung taba. Makasalanan yung taba at saka yung balat, crispy yung balat. Maasim-asim na manamis-namis yung lasa, yung timpla ng lechon sauce nila. Overall yung lechon, try nyo yung lechon nila. Next naman natin, itong chicken nila. Ito yung chicken nila. Tawag sa kanya is roast chicken na sinampalukan. Makikita nyo naman sa screen kung ano yung itsura niya, kung ano yung pangalan niya dun sa pinagkunan. Tapos meron din siya kasamang sauce, yung sampalok sauce. Ito yung sampalok sauce, ito yung sauce niya. Parang kakulay naman siya ng mga ng sampalok talaga. Yan, ito yung chicken na may balat. So yung yung lasa ng ng manok, parang maxes naman yung style niya, yung luto, pero may slight na tanginess. May tanginess siya from the chicken itself siguro, tsaka from the sauce. So yung sauce niya may maasim-asim at manamis-namis na taste. Tender naman siya, pero siguro sa na lang, matagal na siya nahain, medyo may pagkamatigas na konti. Next natin itong baby back ribs nila. So yan, hiniwa ko na siya. Ito yung baby back ribs na portion na kainin ko. Yan, makikita nyo. Manamis-namis yung timpla. Porky yung lasa. Porky in a way na medyo mataba rin yung yung baby back ribs niya. Kumapit talaga yung sarsa ng baby back ribs. Medyo oily lang siya na konti. Pero overall, yung baby back ribs nila must try din. Yan, so last na meat na titikman natin is yung Angus beef tapa. Sasawsaw ko siya dun sa sa kasama niya ang suka. Yung suka. Medyo manamis-namis, tapos yung sauce niya, yung sausawan pala, may pagka-spice, tapos yung asim ng suka, nag-complement naman dun sa sa tapa. Yung beef tapa niya, medyo rough yung texture, hindi siya sobrang lambot,
Actually, mas prefer ko yung tapa na ano, medyo chewy. Pero yung tapa kasi hindi naman talaga siya dapat sobrang lambot eh. Dapat may pagka-chewy siya in a way na masarap siyang iulam sa kanin. So yun yung tapa na ano na talagang tama. So, overall, yung Angus tapa nila, yun na yung final na meat na natikman. Lahat ng meats nila, must try siya. Ang daming sauce, ang daming choice ng meat. So halo-halo yung mga flavors na matitikman nyo dito sa Guevara's. So habang nagpapahinga kami, ito si Lex medyo ano na siya, food coma na siya. Tapos bondat na. Kaya pahinga muna saglit, tapos maya-maya magde-dessert na kami. Marami ring selection ng dessert eh, pero siguro dahil sa bondat namin, sobrang piling-pili lang yung kakainin ko na dessert. So relax muna na konti, hinga malalim, tapos tira ulit mamaya. Yan, tama na yan. Taas na masyado. Isa na pong baker yung asawa mo. Kasi kaya niya mag-ganto. Pwede ka na sa mini-stop. So yan, nakakuha na kami ng dessert namin. Tapos kakaupo lang namin sa upuan. Medyo tunaw na kaagad yung... Nanlambot na agad yung ano, yung ice cream. Natunaw na agad. So, una ko na ito titikman. Yan, ito. Yung vanilla ice cream nila, smooth naman yung consistency ng ice cream. Manamis-namis na vanilla. Parang ano naman siya, parang ice cream ng, alam mo yung ice cream ng McDo, ganun siya. Tama lang yung tamis. Yung nagpapaiba lang naman sa kanya kasi may syrup. Yan, so next naman natin yung chocolate pudding nila. Medyo loaded yung yung tinapay ng yung chocolate pudding. Tamis siya pero hindi ganoon katamis. Pero lasa mo yung bitter na lasa ng chocolate. Decent naman siya, decent yung chocolate pudding. Yung sunod natin yung kakaibang dish nila. Yung kalabasa pastillas. Ito yung kalabasa pastillas, di mo lang kita yung kalabasa, pero buksan natin para makita natin. Wala, napisa pa rin siya. Wala pa rin tayong makitang something na kalabasa. Oo. Matitikman ko na lang siya siguro pag sinubo ko na lang. Parang wala. Halos wala siyang lasa ng kalabasa. Onting-onting hint lang, pero parang siguro dumaplis lang yung amoy ng kalabasa sa ilong, pero condensed milk lang siya na may sugar. So hindi ko alam kung bakit kalabasa pastillas yung pinangalan niya. Yan, honest opinion lang naman. Okay, next, try natin yung Maha Blanca nila. Ito yung Maha Blanca. Medyo wiggly pa. Saktong-sakto lang yung luto ng ng Maha Blanca. Medyo wiggly siya dahil siguro sa cornstarch. Yung yung consistency, pagkakagat mo, ay saktong-saktong Maha Blanca talaga yung kinakain mo. Yung corn, lasang-lasa mo rin. Meron din corn sa loob niya. Makondense yung lasa. Wala naman ako nalasahan na gata. Pero yun, masarap yung Maha Blanca nila. Sunod natin yung yema cake nila. Kuha tayo ng portion. Yan. Sarap ng yema cake niya. Oo, matamis siya. Pero lasang yema siya, hindi lang siya yung purong tamis. Yung cake niya sa loob, hindi siya yung sponge cake lang na parang airy lang yung laman. Malambot siya in a way na talagang siksik yung laman niya. So may pinapatikim sa akin yung asawa ko yung ube na cake nila. So makikita mo sa gilid, parang ube halaya siya. Makikita nyo. Mas na-satisfy ako ng ng ube cake nila kasi yung ube ensaymada nila kanina talagang hindi ko nalasahan yung ube, sorry. Yung loob niya may feeling siya na ube halaya, tapos yung cream din niya may halong ube, and siguro yung pinaka-butter niya may ube din. So hindi lang siya coloring. Masarap yung ube cake nila. Hindi pa to yung last, pero malapit na. Ito yung leche flan nila. Meron siyang tuldok ng siguro cherry to or whatever na parang siopaw, yung may tuldok na pula sa taas.
sakto yung luto ng nila ng leche flan kasi smooth yung consistency, tas tardy yung flavor. Decent naman yung leche flan nila. Kasi kung mapapansin niyo yung leche flan nila, hindi siya ganoon kasarsa. Usually yung mga kinakain kong leche flan is yung masarsa. Alam niyo naman yung ibig sabihin ko na masarsa na na leche flan. Yan, kung makikita niyo, ito yung hawak ko, red velvet nila na cupcake. Maliit lang siya, pero pinatikim sa akin ng asawa ko kasi sabi niya, okay daw, bakery yung asawa ko. So maniniwala ako sa kanya. Red velvet naman yung lasa na nung pinaka-cake. Pero yung ibabaw niya, buti naman yung ibabaw niya na cream is cream cheese yung lasa. May lasa rin siyang buttery taste. Hindi katulad kasi usually pag red velvet ang kinakain ko na cake sa ibang buffet, siya, cream lang yung ibabaw, hindi siya yung cream cheese. So, na-appreciate ko naman na talagang quality yung ginamit na ingredients nito na Guevaras. Ang uubusin ko na lang dito ay yung wine. Ayan, ito yung wine namin. Ito na lang natitirang wine para sa akin. So overall yung lineup nila ng dessert decent naman kasi imagine mo yun, lahat ng kinain natin dun sa dito sa Guevaras. May appetizer, may meat, may mga ulam, tapos ang daming selections. Tapos meron pang ganitong diverse na selection ng dessert. Tapos na kami kumain at nagpapahinga. Yung gift ko sa kanya, mapakikita. Dati pa niya to kailangan galing sa Digital Walker. Saan mo yung gift mo sa'yo? Uy, ramdam ko ano to. Ano yan? Yung ear. Di ba nawalaan niya agad? Kasi, kawawa naman ako. Wala akong ganito. Ayan. Mas meron ako pag nasakay ng jeep. Tapos yung specific pa na gusto niya na earphones kasi, yung walang rubber tips. So check mo dali, ano itsura? Ganun. Wala ka siya. Wala siyang rubber tips. Yung gift ko nasa Telegram. Telegram? Anong laro sa Telegram? Ano ba yan? Cash ba yan? Gift certificate ba yan? Open your Telegram. May spa retreat pala kami sa Aki Wellness in Tagaytay. March 24. Sana wala tayong lakad nito. Ay, check ko wala naman. Ayan, Sunday. Sunday yon. Ano itsura? Ayan. Kami, mag R&R kami doon. Ayan, pinapakita niya yung pinapakita niya yung may nagmamasahe doon. Overlooking Taal. Excited na ako sa March 24. Akbo na lang. Ano yung sabi mo? Pinagdadasal mo na Na ito yung gift. Kasi naawa ako sa sarili ko, pero ayoko naman bilhan yung sarili ko. Kasi di ko naman siya super need. So, buti na lang ginif mo na. Labas mo. Ay, wala nga siyang Wala nga siyang tips. Yeah, wala siyang tip. Hindi siya masakit. Ay, salamat. It fits. Nakakapag-workout na ako. See? Ayan, palabas na kami ng Guevaras. Tapos na kami kumain at tumambay. Overall, goods naman yung experience namin dito sa Guevaras. And yung food, masarap siya. May onti lang ako mga, syempre, hit or miss yung ibang nasabi kong may comments. Pero overall, yung most ng dishes nila ay masarap. Masarap dito. So price ng $7.99, parang mas sulit pa siya sa ibang mga well-known na mga buffet. Mas maganda talaga na matry nyo dito. Like, share, and subscribe if you haven't already, and click on the bell icon para at least makita pa tayo na maraming tao, matulungan tayo sa algorithm ni YouTube na mapanood pa ng maraming viewers. Hanggang dito muna si Tito Sed, signing off muna. Happy anniversary sa amin. Hanggang sa susunod na video ulit. Thank you guys!